Nagsagawa ng kilos protesta sa Welcome Rotonda sa Quezon City. Ang iba't ibang grupo kabilang na mga kaanak ng umano'y mga biktima ng extrajudicial killings kasunod ng pagkakaaresto ni dating Pagulong Duterte. Kaugnay niyan, may ulat live si Bien Manalo. Bien? Maan panagutin si Duterte, iyan ang sigaw at panawagan ng iba't ibang grupo na nagkilos protesta sa Welcome Rotonda sa Quezon City, kaugnay pa rin sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bitbit ang mga placard na may panawagang hustisya para sa lahat ng biktima ng umano'y extrajudicial killings na may kaugnayan sa madugong anti-illegal drugs campaign ng Duterte administration. Nakabandera rin ang larawan ng mga biktima. Kabilang sa mga dumalo ay mga estudyante, taga-simbahan, guro, magsasaka, mangingisda at mga artist. Dumalo rin ang ilang kaanak ng mga biktima. Gaya na lang ni Nanay Dalia na mangiyak-ngiyak sa tuwa nang malamang naaresto na si dating Pangulong Duterte. 2016 nang mapatay sa umano'y buy-bust operation ang kanyang anak na nanlaban umano. Ayon sa kanya, nadamay lang ang kanyang anak pero aminado siya na nasa drug watch list ang dalawang kaibigan nito na napatay din. Kaya malaki ang pasasalamat niya na nadakip na si dating Pangulong Duterte na pinaniniwala ang utak ng patayan. Mulang mapagsiglang saya, ang nararamdaman ko, talagang naiiyak akasutuwa na mabigyan na ng hustisya ang anak ko. Tuloy-tuloy sana ang pagbigay ng hustisya sa aming mga pamilya na sana huwag paktakpan kung ano man dapat na hustisyang mararapat kay Duterte. Sana makulong na siya ng tuluyan. Hindi naman lubos maisip ni Jay na magiging biktima rin pala ng pagpatay ang kanyang mister na napapanood lang nila sa telebisyon. 2017 nang pagbabarilin ng motorcycle riding suspect ang kanyang asawa na umano'y isang drug user. Hindi ko inisip na talagang mangyayari sa asawa ko yun kasi 2016 pa lang, nanonood kami lagi ng telebisyon. Nanonood kami ng mga balita, napag-uusapan namin yung mga namamatay kasi kilala namin. Hindi ko inaakala na sa dinami-dami ng tao, magiging biktima rin pala yung asawa ko. At ngayong hawak na ng otoridad si dating Pangulong Duterte, labis ang kanyang kagalakan na sa wakas ay matutugunan na ang matagal na panawagan nilang hustisya. Nung una, tuwang-tuwa ako kasi parang sa wakas, kahit papaano nagbubunga na yung pagsasalita namin, pagsasalita ng mga ibang mga pamilya. Nananawagan ako syempre sa Pangulo. Magkaroon kami ng sandigan ba? Magkaroon kami ng iniisip namin na kakampi namin yung katarungan, yung gobyerno. Kaninang umaga nga ay inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte habang papalapag sa NAIA Terminal 3 mula sa Hong Kong sa bisa ng inilabas na arresto warrant ng International Criminal Court or ICC na ipinadaan sa International Criminal Police Organization o Interpol sa Manila. Iniimbestigahan ng ICC si dating Pangulong Duterte dahil sa umano'y crime against humanity kaugnay sa kanyang anti-illegal drugs campaign. Sa tala ng human rights, nasa 30,000 individual ang nasawi dahil dito. Ang crime against humanity ay tumutukoy sa malawakang pag-atake sa mga sibilyan. Kasama rito ang pagpatay, panggagahasa, torture at iba pa. Bukod kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ilan pa sa iniimbestigahan ng ICC ay sina dating PNP Chief Bato de la Rosa, dating PNP Intelligence Officer Eleazar Mata, dating PNP Chief Oscar Albayalde, dating NPC Commissioner Edilberto Leonardo at si dating CIDG Chief Romeo Karamat Jr. Matatanda ang naging miyembro ng ICC ang Pilipinas noong Nobyembre 2011 sa administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino matapos ratipikahan ang Rome Statute, isang international treaty kung saan nakasaad ang mga patakaran at layunin ng ICC. Ang Pilipinas ang ika-117 miyembro nito. Marso 2018 nang kumalas ang Pilipinas sa ICC sa administrasyon ni dating Pangulong Duterte. At makalipas ang isang taon, formal nang nagkabisa ang pagkalas ng Pilipinas dito. Maan sa tanong naman ng marami na bakit patuloy na nagsasagawa ng investigasyon ng ICC, gayong 2019 pa lamang pala ay formal nang kumalas ang Pilipinas sa kanila. Ang paliwanag naman dyan ng ICC ay nakapaloob pa rin sa kanilang jurisdiction na magsasagawa pa rin sila ng investigasyon sa anumang krimen na naganap sa loob ng mga taon na miyembro o kasapi pa nila ang isang bansa. At yan ang update. Balik sa iyo, Maan. Maraming salamat sa iyo, Bien Manalo.